Ayaw niya akong patahimikin, kuya. Panaginip lang yun. Pero kuya... Sige, bumangon ka muna dyan. Uminom ka ng tubig. Gusto mo ikuha kita? Jason? Ate... Narinig ko yung sinabi mo na ayaw kang tigilan at patahimikin ni Delphine. Bakit? Magtapat ka sa akin. May kasalanan ka ba kay Delphine? Nanay? Oh, bakit? Bakit po di nyo inaalis yung mga sisiw sa taol ni tatay? Baka magalit siya kasi niingayan siya eh. Hindi, anak. Mas natutuwa ang tatay mo sa mga sisiw na yan. Oh, bakit po? Kasi gusto ng tatay mo. Gusto sila ni tatay? Oo, anak. Kaya hayaan na lang natin sila dyan. Huwag nating alisin hanggang sa mailibing natin ang tatay mo. Jason, Ate... kailan ka ba natutong uminom ng alak? Ate, pakiusap. Pabayaan mo ako. Hindi. Itigil mo yan. Akin yan. Teka, ate naman. Hindi ko alam kung anong problema mo. At kung bakit ka nagkakaganyan. Akin nasabi yan eh. Sinabi na huwag mo akong pakialaman eh! Jason! Buhay ko to! At iinom ako hanggang gusto ko! Sumusobra Wala ka! kang pakialam! Sumusobra ka na! Ikaw sumusobra eh! Dahil nakikialam ka sa hindi mo dapat pakialaman! Aray, sinampal mo ako. Oh, Jason, hindi ko sinasadya. Sinampal mo ako, ate! Ginawa mo sa akin to! Jason! Wala kang karapatang gawin sa akin to! Naririnig mo! Wala! Jason! Hindi ka nakatulog? Hindi ko kasi matangkap na nagawa yun sa akin ni Jason. Sinabi ko naman sa'yo, pabayaan mo lang siya. Mapilit ka. Dahil hindi ko kayang tingnan ng kapatid ko sa ganyang kalagayan. Yan ang nangyari. Binastos ka niya. Yan lang ba sasabihin mo sa akin? Wala kang gagawin? Yan ang gusto mong gawin ko. Saktan ko kapatid mo. Pagalitan. Wala akong karapatan. Ikaw ang dapat na gumawa nun, hindi ako. Yun na nga eh. Pero bakit mo ako pinakikialaman? Saka ano sinasabi mong wala kang karapatan? Ador, asawa kita. Kapatid ka na rin ni Jason. Dapat tinutulungan mo akong disiplinahin siya. Hindi yung pinababayaan mo lang ako. Hindi ko obligasyon yun, Flora. Isa pa, nang dalhin mo siya rito, hindi mo man lang sinabi sa akin kung payag ba ako o hindi. Tapos ngayon, hihingin mo tulong ko. Ador. Bahala ka sa kanya. Pero mas maganda kung paaalisin mo na lang siya rito. Pauwiin mo na sa mga magulang mo. At huwag na huwag mo siyang pababalikin pa kahit kailan. Bakit ganun ang mga sinabi sa akin ni Ador?
Bakit bigla siya nagalit kay Jason? Nung una, gustong-gusto naman niyang narito ang kapatid ko. Dahil may kasama daw ako kapag wala siya. Pero bakit parang nag-iba? Nagkunwari lang ba siya noon? Sa ipinakita niyang reaksyon nang dumating ang kapatid ko dito sa bahay? Totoo kaya sa loob niya? Ang kanyang mga sinabi? Jose? Jose, gising. Gising. Bakit ba? Hindi mo ba naririnig? Ito mo, tutulog ang tao. Ano ba yun? Wala ko. Ikaw na talaga babalik, tatay. Ha? Naku, Jose. Ano sinasabi ng apo ko? Halika, samahan mo ko. Puntahan natin si Annie sa kanyang kwarto. Madali ka! Basta, babalik ka ha, tatay. Annie? Apo? Anong ginagawa mo? Sinong kinakausap mo? Si tatay po. Ay, Annie ha. Huwag mo kaming biruin ng ganyan. Hindi naman po ako nagbibiro, Lola. Ayan po, oh. Tingnan niyo to. Ano ito? Ano yan? Manika. Regalo sa akin ni tatay. Jose, tingnan mo. Isang luma at basang-basang manika. Hindi ko siya binigyan ng manika, inay. Tsaka, baka gumagawa lang ng istorya na galing sa tatay niyang manikang yun. Pero saan galing yung hawak-hawak ni Annie? Baka napulot niya lang kung saan. Naku, Mila, Oh, bakit to, inay? wala ka bang natatandaan? Na ano? Hindi ba minsan pinangakuan siya ni Delphine na ibibili ng manika? Ha? Mila, hindi kaya totoo yung sinasabi ni Annie? Na si Delphine nga ang nagbigay noon sa kanya? Anong storbo naman ako. Natutulog ang tao. Teka, ano to? Bakit basang-basa ng mukha ko? Paano? Ha? Tubig? May tumutulong tubig galing sa itaas. Pero hindi naman umuulan. Paano? Mabuti pa tingnan ko. Babangon ako. Jason? Si Mang Delphine, nasa kisame. Sa kanya nanggagaling ang tubig na pumatak sa mukha ko. Tingnan mo ako. Pagmasdan mo kung mabuti, Jason. Hindi.
Hindi ka ba naaawa sa akin? Lumayo ka sa akin! Huwag kang lalapit! Huwag!